Binigyan ng batang babae ng sandwich ang isang pulubi. Kinabukasan ay isang helicopter ang dumating sa kanilang tahanan. Ang kamay ni Lily Crawford noon ay napupuno ng cards at mga regalo. Ibinaba niya ito malapit sa fireplace at agad na nagpaluhod. Taglay ang matamis niyang pagngiti ay sinimulan niyang isalansa ng kanyang mga regalo. 14th, higit pa ito sa 5 kumpara nung nakaraang taon. Sadyang nasasabik si Lily sa kanyang kaarawan kada taon. Ito lamang ang araw kung saan nararamdaman niyang espesyal siya. Alam ni Lily na walang pera ang kanyang ina para mapaglaanan siya ng engranding kaarawan na kahit labis niyang ikinadidismaya kahit na paano ay ginagawa na lamang din niyang espesyal para sa kanyang sarili. Sadyang ibinigay ng kanyang ina ang lahat ng meron nito sa araw na yon. Si Lily ay inuna ang hanapin ang pinakamalaki niyang regalo. Isang kahon ng mas malaki pa sa kanilang TV. Napaisip ang bata na baka ito na ang computer na matagal na niyang ikinukulit sa kanyang ina. Handa na niyang buksan ang malaking regalo ng may pagkasabik nang bigla na lang may humawak sa kanyang balikat. Teka, hindi pwede. Si Lily ay sadyang nagulat. Seryoso ba, ma? Kahit ngayong taon lang pakiusap. Hindi pwede. Mag-ayos ka na at papasok ka pa sa eskwela. Ngayon na. Pero kaarawan ko ngayon. Ngayon na sinabi . Huwag mo na akong paulitin. Seryosong sambit ng ina ni Lily na ikinasimangot naman ng bata. Napatingin na lamang siya sa kumpol na kanyang mga regalo at agad napabulong. Babalikan ko kayo. May sama na ng loob ang bata para pumasok. Sabay tuon sa kanyang ina na abala pa sa kusina sa paghahanda ng kanilang almusal. Ang kanyang ina ay kilala ng ganon ayon sa pagkakatanda ni Lily. Siya lamang at ang kanyang ina ang magkasama sa loob ng maraming taon kung saan nagagawa nilang magpalipat-lipat ng syudad mula sa East Coast ng US nang walang ibang kundi sila lamang. 2 taon na silang naninirahan sa New Jersey, ang pinakamahaba na naitigil nila sa isang lugar na hindi naman maunawaan ng bata kung bakit. Pero ni minsan at walang nabanggit ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama o ang mundo na meron sila bago pa siya maipanganak. Sinubukan naman ni Lily ng magtanong at mangulit pero wala namang pinag-iiba ang mga sagot ng kanyang ina na hindi na kailangan si Lily ng kanyang ama at mas nanaisin niyang hindi na lamang ito pag-usapan hanggang sa magsawa na lamang ang bata sa pagtatanong. Pero ang mga katanungan ay nananatili pa rin sa kanyang isip. Ang ama ko ba ay isang masamang tao? Mapang-abuso ba siya? Ano bang ikinatatakot ni Mami sa kanya? Nais niyang makita ang kanyang ama. Pagkatapos kumain ng tinapay ay uminom na ng gatas at nag-ayos na ang bata para lumabas ng bahay at pumasok. Habang ang kanyang ina ay nagawa pa siyang pabaunan ng pagkain at sinabihan na umuwi agad pagkatapos ng eskwela. Huwag na huwag kang pupunta ng parke. Kahit anong pangungulit ang gawin sa'yo ng iyong mga kaibigan, tandaan mo yan. Huwag ka nang pumunta kahit saan basta dumiretso ka na dito sa bahay. Kahit ngayon lang, ma. Ang ina niya ay napagbuntong hininga na lamang. Lumapit ito sa kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Huwag mong kakalimutan, anak, na bago pa lang din tayo sa lugar na ito. Ang gusto ko lang naman ay maging ligtas ka. Nais kong maging pamilyar muna tayo sa lugar na to bago ka magpunta kung san-san ng ikaw lang. 2 taon na tayo dito, Mami. 13 taong gulang na ako ngayon. Ang 2 taon ay maiksi lamang. At ang edad mo'y baliwala lamang sa mga taong magnanais na gawan ka ng masama. Malaki ang syudad na ito at delikado. Si Lily ay napatahimik na lamang ng ilang sandali bago napatanong, pwede po ba akong magsalita? Sige na, sabihin mo na kung ano man ang sasabihin mo. Pwede niyo ba akong kwentuhan may kinalaman kay Daddy pag uwi ko mamaya? Ipinangako mo sa akin na sasabihin mo yon pag nagkaisip na ako. At sa tingin ko'y magagawa ko na yung maintindihan. Nang madinig yun ay natahimik bigla ang ina ni Lily. Naani mo may nagawa itong isang bagay na hindi ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Alam mo naman na ayokong pag-usapan ang bagay na yan, di ba, Lily? Hindi ako makakapangako sa iyo, anak. Pero pumasok ka na sa eskwela. Dali na, pakiusap. Si Lily ay sumunod na lamang agad at ito'y nagpaala matapos sumalik sa pisngi ng kanyang mami. Sa pagtalikod ni Lily ay napaluhang bigla ang kanyang ina at umarte naman ang bata na hindi ito napansin. Habang naglalakad at nagsisipa ng bato sa kanyang dinaraanan, ay waring ang tadhana na mismo ang sumagot sa matagal niyang hinahanap na kasagutan. Nang gumulong ang batong kanyang sinisipa sa paanan ng isang pulubing lalaking nakaupo sa ilalim ng isang puno.
Maduming wangis, luma at sirang kasuotan na naglalarawan ng isang pulubi. Napatingin ang lalaki na yon sa bata at napangiti. Ang bata naman ay natakot. Siyempre ang una niyang naisip ay manakbo. Ito na marahil ang laging kinababahala ng kanyang ina sa kanya, pero may kakaiba sa ngiti ng lalaking yon na sadyang pumupukaw sa puso ng bata. "Papasok ka ba sa eskwela, bata?" "Opo," may pagdadalawang isip na tugon ni Lily. Ang lalaki ay may presensya pa ring nakakatakot para sa bata. Kahit pa ang kinikilos nito ay may pagkakalma lamang. "Sige na, magmadali ka na. Baka malate ka pa. Ayaw mo nun, di ba?" "Hindi." "Nagugutom ka na po ba?" Pansin ng bata ang labis na pagkagutom ng lalaki, kaya ito napatanong. "Nagugutom nga ako," sagot ng lalaki. Ginawa naman ni Lily ang unang bagay na kanyang naisip. Agad niyang kinuha sa kanyang bag ang baon niyang pagkain at marahang iniabot sa lalaki. Dahil sa pagkahiya ay hindi naman kinukuha ng lalaki ang sandwich. Dahilan para mangalay ang bata, kaya persahan niya itong inilagay. "Si Mami ay hindi masyadong nagluto para sa pananghalian ko. Magkakaroon kasi kami ng okasyon mamaya. Pero magiging sapat na po siguro yan." Ang lalaki ay agad na ding nagpasalamat. Sabay nakadama naman ang bata ng pagpatak ng ulan mula sa langit. Uulan na. Pinagintay ng lalaki ang bata, sabay takbo nito papunta sa isang malapit na eskinita. At lumabas na lamang na may dalang payong. "Halika dito. Dito ka muna hanggang sa humupa ang ulan." Hindi na rin tumanggi pa si Lily. Pero naririnig na niya ang sermon ng kanyang ina sa kanyang pag-iisip na parang isang alarm clock. Pero hindi na niya iyon alintana. Pinayungan ng lalaki ang bata habang nasa gilid sila ng isang eskinita. Ang ulan ay sadyang lumakas ng mga oras na yon. Nahatid din ito ang malakas na hangin na nagdadala ng mga debris, dantang dahon at sanga. Natatanaw na rin ni Lily ang mga kaklase na nagmamadali ding pumasok, sumasabay sa matinding sama ng panahon. Pinapayungan na lamang ang kani-kanilang mga sarili ng tarpaulin at malalapad na karton. Si Lily ng mga sandaling iyon ay nasa ilalim ng payong kasama ang isang mabuting pulubing lalaki na kumakain na ng sandwich. Sa malapitan ay maayos ang lalaki at hindi naman mukhang pulubi kung titingnan. Kung hindi lamang sa dumi ay mapupuna mo agad ang makinis nitong balat. "Ang lalim ata ng iniisip mo, bata?" tanong ng lalaki. Nahihiya namang nakatugon si Lily. "Hindi po kayo mukhang pulubi. Bukod po sa suot nyo lang." Napangiti naman ang lalaki, sabay balot na ng tinira niyang sandwich para itabi sa bulsa ng kanyang t-shirt. Dito na nagkakentuhan ang dalawa habang naghihintay. Sinabi ng lalaki na sa kabila ng kanyang sitwasyon ay nakakaya niya namang mabuhay at manatiling malakas. Sinabi naman ni Lily na ganun din ang madalas na pananaw ng kanyang ina, na sa kabila ng hirap na sitwasyon na aming pinagdaraanan, ay alam niyang bumabangon muli at nagpapatuloy lamang. "Mukhang malakas at matalinong babae ang mami mo, ha?" "Opo, sanggol pa lang po ako ay nagawa na niya akong mailipat sa iba't ibang syudad sa parting ito ng US. Si Lily ay naging seryoso at nakita naman ito ng lalaki sa kanyang mga mata. "Alam ko po na pinoprotektahan niya ako sa isang bagay na hindi ko nalalaman. Ayaw niya namang sabihin sa akin kung bakit. Pero siyang pinakamatapang na taong nakilala ko." "Ano nga palang pangalan mo?" "Wag na wag kang makikipag-usap sa taong hindi mo kakilala o magbibigay ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyong sarili." Mga babalang pumapasok sa isipan ng bata. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay waring may nagtutulak sa kanya para magsalita. "Lily Crawford po ang pangalan ko." Napalunok naman ang lalaki at biglang napaatras hanggang sa mapasandal sa pader ng eskinita. Si Lily naman ay nagtaka na waring may nasabi ba siyang hindi nagustuhan ng lalaki. "Okay lang po ba kayo, sir? Ayos lang po ba kayo?" "Ayos lang ako." Ayan, wala nang ulan, sa wakas. Agad ay nagpaalam na si Lily at nagmamadali ng tumakbo papasok ng eskwela. Pero bago tuluyang makalayo ay nagawa pa niyang magtanong. "Ano din po ang pangalan niyo?" Napangiti naman ang lalaki at sumagot, "Charles." Matapos yun, pag-alis ng bata ay agad bumunot ng phone si Charles para tumawag, na ikinagulat ng bata nang malingon ito mula sa malayo. Dahil sa pagka-interes ay gumawa ng paraan ng bata para makalapit nang hindi napapansin ni Charles. Hanggang sa makapagtago siya sa isang puno kung saan abot ng pandinig niya ang bawat sinasabi ni Charles sa kanyang kausap. Natagpuan ko na ang bata. Ang bata ay biglang nakadama ng takot. Agad siyang nanakbo muli para makalayo na agad sa eksena.
Pagkarating sa gate ng paaralan ay labis na nabagabag ang isipan ni Lily matapos niyang masaksihan at mapakinggan ang misteryosong pagtawag. Nagkaulirat na lamang si Lily nang tawagin ito ng kanyang kaklase na si Jayden. "Magandang umaga, Jayden." "Lily, magandang umaga din. May math tayo ngayon." Ay pagmamadaling pahayag ni Jayden at lakad na kasabay ni Lily papunta sa kanilang silid. Matapos huminga ng malalim ay pilit nang inihanda ni Lily ang sarili sa kanyang math class. Siya ay naupo muna sa kanyang upuan kasabay din ang pagdating ng kanilang math teacher na si Mr. Bolton. "Good morning, class." Agad nang dumiretso si Mr. Bolton sa kanyang aralin at ang topic ng araw na yon ay algorithms. Isang subject na hindi ganon kadaling pumupukaw sa karamihan ng mga estudyante at kabilang na dito si Lily. Ang aralin nila ng araw na yon ay naging komplikado at mahirap. Gayunpaman, gaya ng iilan niyang mga kaklase, si Lily ay waring napapatulala na lamang at malayo ang iniisip. Waring gusto na lamang ni Lily na matulog. Parang may nagsasabi sa kanya na ang pagkakakilala nila ng lalaki ay nakatadhana, gaya ng kanyang nararamdaman. Nakadagdag pa ng pagtataka niya ang pag-atras nito nang madinig ang kanyang pangalan at bakit sasabihin ng lalaking yun sa kanyang katawagan na nahanap na siya at natagpuan. Sa kabay halos tumalon palabas ang puso ng bata dahil sa hindi niya pagkakomportable ng mga oras na yon. Sa kalagitnaan ng kanyang leksyon, nais niyang makalabas agad ng eskwela para muling mabalikan ng lalaki. Kaya nang tumalikod na si Mr. Bolton para magsulat ng dagdag pang algorithm sa board, ay nakakuha si Lily ng oportunidad. Sinisigurado din niyang hindi siya makikita ng kanyang mga kaklase. Marahan niyang ilinabas ang phone niya sa kanyang bulsa at gamit ang nanginginig pa niyang mga daliri ay nagawa niyang mag-text kay Jayden para magpasalo kung sakaling hanapin ito ng kanilang guro. Si Jayden naman, nang mabasa ang text na yon ay napalingon na lamang kay Lily at nagbigay ng thumbs up. Maigi na lamang at sadyang nakatuon si Mr. Bolton noon sa board kaya naging madali lamang kay Lily ang makalabas ng hindi napapansin. Natao naman na walang guro noon sa may hallway para humarang sa pag-alis ni Lily kaya't walang naging problema. Nanakbo siya papunta sa lugar kung saan niya nakita ang lalaki malapit sa isang eskinita. Tumanaw ang bata sa madilim na eskinita at naglingon-lingon sa paligid. Walang ibang ingay na naridinig si Lily bukod sa mga nagdaraan ng sasakyan sa kalsada. Sa kanyang likuran, sinuri ng tingin ni Lily ang eskinita sa kabila ng pagkadilim nito. Napatanong na lang kung umiba na ba ito ng pwesto o baka naman siya'y nasa panganib na. Nang walang mapansing kakaiba ay muling ilinabas ng bata ang kanyang phone para matawagan ang kanyang ina agad-agad. At nagring naman ng matagal bago tuluyang nasagot. Sa kabila ng kaba ay nagawa pa rin makapagsalita ni Lily. "Mami, kailangan ko po ng tulong nyo. May nangyari po." Si Lily ay ganap nang napasundo sa kanyang ina at nakauwi ng maayos. Dali-dali siyang pumasok ng bahay. Hindi na rin niya nasabi sa kanyang ina ang nangyari. Sa takot at pangamba na sobra niyang nararamdaman nang wala namang sapat na kadahilanan. Ramdam niya na alam ng lalaki ang lahat ng tungkol sa kanya. Alam nito ang buo niyang pangalan, kung saan siya napasok at alam ding meron siyang ina. Diyos ko, ito na yung binibigyang babala sa akin ng aking ina. Ang lahat ay naglalaro ng labis sa kanyang isipan na para bang isang kakaibang pelikula. Marami na ring napanood na crime stories ang bata. At alam niya kung paanong nagtatapos ang bawat palabas na yun. Ang bata ay hindi malaman ang gagawin. Kaya maging sa kanyang kaarawan ay naging malayo ang kanyang pag-iisip. Kinabukasan, weekends, ay naiwan munang mag-isa si Lily sa bahay. Matapos maagang pumasok sa trabaho ang kanyang ina, naalimpungatan naman ang bata sa malakas na bugso ng hanging pumapasok mula sa kanyang bintana. Kaya agad siyang bumangon para ito'y lingunin at nakita nga niya na ito isang helicopter na marahang pumaparada sa kanilang bakuran na waring naroroon para talaga sa kanya. Kaya mas lalo pa niya itong ikinatakot. Ilang sandali pa may kumatok na sa kanilang pintuan. "Tao po? Tao po." Agad namang bumaba ang bata. "Sino po yan?" "Lily Crawford, ikaw ba yan?" Agad namang bumaba ang bata. "Sino po yan?" "Lily Crawford, ikaw ba yan?" Si Lily ay mas lalo pang nangamba nang madinig ang kanyang pangalan. "Umalis na ho kayo. Pagbuksan mo kami, meron lang kaming importanteng sasabihin sa'yo. Umalis na po kayo." "Hindi kami aalis, Lily, hanggat hindi mo kami pinagbubuksan ng pinto."
Ang bata ay nag-isip ng sobra pero hindi na niya malaman pa ang kanyang gagawin. Nagpatuloy lamang ang pagkatok ng mga bumabagabag sa kanya kaya nagawa rin ng bata na buksan ang pintuan. At nang nabungaran niyang lalaki ay nakatayo sa kanyang harapan ay malayo sa kanyang inaasahan. Hindi yun ang lalaking nakita niya sa may eskinita. Ang lalaking yun ay waring kasing tanda na ng kanyang ina. May asul na mga mata at maayos na gupit ng buhok. Ang paningin ni Lily ay naging mapagmasid sa buong pagkakakilanlan ng lalaki. Ano ang kailangan niyo sa akin? May tapang na tanong ng bata. Ang lalaki naman ay marahang napangiti. Ako nga pala si Dylan. Kaibigan mo dun sa may iskinita, ang nagpapunta sa akin dito. Gusto niyang magpakita muli sa'yo. Sa takot ay bigla na lamang pinagsarhan ni Lily ng pinto ang lalaki. Sandali, kaibigan siya ng iyong ina. Hindi, sinungaling ka. Ang lalaki para mapatunayan ang kanyang sinasabi ay naglabas ng isang larawan. Ipinasok niya ito sa ilalim ng pintuan para makita ng bata. May ilang yukos na rin ang larawan kaya may kalumaan na para bang napagpasahan na ito ng ilang beses. Tinignang maigi ni Lily ang larawan. Yun ba ang kanyang ina? Ito'y sinuri niya ng mabuti hanggang sa tuluyan na siyang malinawan. Sa larawan na yon ay nakaupo ang kanyang ina sa isang nakabukas na bintana. Hinahawi ng hangin ang kanyang buhok at nakabihis ng magandang sleeveless dress. Hindi pa nakikita ni Lily sa gantong ayos ang kanyang ina na kung pumorma ngayon ay simple lang. Katabi ng kanyang ina ay isang lalaki, isang binata na may brown na buhok at nakasandal sa kanyang balikat. Nakikita din naman ni Lily at hindi siya pwedeng magkamali na kahawig ni Charles ang binatang pulubi na nais siyang makita. May hawak pa ang binata na acoustic guitar at waring masaya sila ng mga sandaling yun. Ang pagka-interes ay biglang namayani sa puso ng bata na mas lalo pang dumagdag sa kanyang katanungan. Sino ang lalaking nasa larawan? Kailan ito kinunan at bakit ganito kasaya si Mami sa larawan na ito? Paano ang lalaki na ito ay hawak ang ganitong larawan? Isa ba itong klaseng panloloko? Ano ba ang aking gagawin? Tanong ng bata sa kanyang isip. Sabay pinagbuksan niya muli ang lalaki para makaharap. Sino ka bang talaga? Gaya ng sinabi ko, ang lalaking nakausap mo sa iskinita ay kaibigan ng iyong mami. Hindi naman ganun karami ang kaibigan ni Mami. Oo, tama ka. Umatras na lamang siya para maipakita sa bata ang magandang helicopter na kanilang sasakyan. Masaya akong makakasama ka sa biyahe. Ayaw mo ba? Hindi ko nga po kayo kilala eh. Pero may alam kami tungkol sa iyong ama. Mapagmahal siya sa teatro. Nawala naman sa isip ni Lily ang kanyang nadinig. Tanging isang bagay lamang ang sa kanyang isip ay tumatak. Si Dylan ay napapalunok na lamang rin, nakaabang sa magiging desisyon ng bata. Lily, ang iyong ama ay kilala rin namin at gusto kanyang makita. Ang bata ay waring napaibabawan ng kanyang interes, lalong pagkakataon na niya ito para makilala at makita ang kanyang ama kung sakali. Pwede naman umano siyang sumama at bumalik na lang bago umuwi ng kanyang ina sa hapunan. Oportunidad na niya ito para malaman kung nasa ng kanyang ama para maunawaan kung bakit siya lumaking hindi ito kasama. Ito na rin ang matagal niyang hinihiling, ang mabuo ang kanilang pamilya, kaya napilitan na siyang lumabas ng kanilang bahay. Nilalabanan ng anumang pag-aalinlangan at pangamba sa kanyang pag-iisip. Pagkasakay ng helikopter, unti-unti na itong umangat sa lupa hanggang sa mataasan na nito ang kanilang bahay. Ito ang unang pagkakataon na makasakay si Lily sa isang sasakyang himpapawid. Wala siyang ibang nadidinig noon kundi ang ingay ng makina ng helicopter at damdamin ang malakas na pagdaloy ng hangin. Kinakabahan ako. Pag-amin ng bata. Sa likuran mo, sambit ni Dylan. Unang beses lang ito na makasakay ng helicopter. Ako din naman natatakot. Pero maganda ito para makapunta sa malalayong lugar. Paglingon ng bata sa kanyang likuran ay napagmasdan niya ang piloto. Ito ay isang blonde na babae na nakasuot ng malaking headphones na agad na pangiti sa kanya. Kailangan makauwi ako bago maghapunan. Magagalit si Mami. Pag di ako naabutan sa bahay, pagsisisihan nyo na kinilala nyo si Mami ko. Alam namin yon kahit hindi mo sabihin. Napapagmasdan ni Lily sa ibaba nila ang mga batang napapatingala na lamang sa kanila. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Matagal na akong nagmamaneho ng helicopter, maging mga pribadong eroplano. Kahit kakapanganak ko pa lang. Kahit kakapanganak mo pa lang? Ang piloto ay agad naman napatawa. Siyempre hindi.
Hindi naman makakapagpiloto ng helicopter ang isang sanggol. Ibig ko sabihin ay matagal-tagal na rin akong piloto, kaya huwag kang kabahan. I-enjoy mo lang. Sa hindi malaman ng bata ay bigla na lamang nagumapaw ang kanyang labis na pagkasabik. Habang nasa biyahe ay namamasdan ni Lily ang pagliit ng mga kalupaan sa ibaba, kung saan ang mga tao at ilan sa mga bahay ay sadyang napakaliit. Makakarating din tayo, pagsisigurado naman ni Dylan. Alam mo, makakatulong kung maglilibang ka muna sa pagpapatugtog. Ano? Makinig ka ng musika. Eto, ilagay mo sa tenga mo, pahayag ni Dylan. Habang kinakabitan ng earpiece si Lily. Dito nakadinig siya ng malalambot at mararahang musika na pamparelax na sadyang nagpakalma sa kanyang pag-iisip. Epektibo, di ba? Napatungon naman ang bata bilang pagsang-ayon. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa isang lokasyon sa tabing dagat na hindi pamilyar sa bata. Dahan-dahan ang bumaba at lumapag ang helicopter sa lupa at marahan nang namatay ang makina nito kasabay sa paghinto ng ikot ng hélice. Tinanggal na rin ni Dylan ang seatbelt ng bata at inalalayan na ito pababa. Dito bumungad kay Lily ng malapitan ang pinakamalaking gusali na kanyang nasaksihan. Inalis na niya ang kanyang earpiece at nagbigay toon sa gusali. Nasa gusali ba na yan ang taong naghahanap sa akin? Si Charles? Yung nakilala ko sa iskinita? Oo, tama ka. Ang mabulaklaking pambungad ng gusali at ang malawak nitong hardin na sa lawak ay hindi masusundan ng kanyang mata ay sadyang nakakahanga. Kilala ba ng daddy ko si Charles? Magkaano-ano ba sila? Kanino ba tong lugar na ito? Masasagot din ang mga tanong mo, Lily. Halika na at mag-tea time tayo. Tea time? Yung bang parang merienda? Tsaa at sandwiches? Wala akong idea kung gaano ka-foreign ang ideyang yun sa Amerika. Taga-Britain po ba kayo? England, Lily. Pasensyosong sagot ni Dylan na para bang libu-libong paliwanag pa ang kailangan niyang gawin. Sa England ako pinanganak at lumaki. Nakilala na rin ni Lily ang pilotong babae kanina sa pangalang Charlotte. Si Lily ay napapapikit na lamang sa sarap ng simoy at hampas ng hangin mula sa malawak na karagatan. Ilang sandali pa sa kanyang tabi ay halos hindi niya napansin ang isang puti at malaking tigre na lumalapit sa kanya. Easy tiger, easy. Malakas na pagboses ni Dylan sa tigre. Pagpasok sa gusali ay namanghapang lalo si Lily sa magagarang floral at silver edge mirrors sa kanyang paligid na nagbabanda ng liwanag mula sa kandila na naglalakihang chandeliers. Ang mga eleganteng figurine at mesa sa paligid na halos ang mga larawan mo lamang ang matatanaw. Napakaganda naman dito. Hindi mo pa nakikita ang kabuuan nito. Sino pong nagmamay-ari ng lahat na ito? Yung helicopter at itong mansyon na malagusali. May kulit pang pagtatanong ni Lily. Ang ama mo nagmamay-ari ng lahat ng ito. Po? Buong buhay ko po'y inakala kong siya'y patay na o wala na siyang pakialam sa akin. Napayuko na lamang ang bata. Tapos malalaman ko ngayon na buhay pala siya at naninirahan dito. Bakit naman kami iiwan at magbabalik ngayon? Sinabi ko na sa'yo, masasagot din ang lahat ng tanong mo. Mahaba pa ang oras natin. Hayaan mo't maglibot muna tayo sa napakalaking mansyon ng daddy mo at kikwentuhan kita kahit na papano. Ayokong makadinig ng anumang istorya. Ayokong maglibot pa. Pakinggan mo lang ako, sige na. Isang araw noon, may isang dalaga at binata na nagkakilala sa California. Nagsimula ang pag-ibig nila gaya ng sa pelikula. Nakadama sila ng spark at pagtingin agad sa unang pagkikita na para bang tadhana ang siyang nagbigay konekta sa kanilang damdamin. Habang nagsasalita si Dylan ay waring nakuha na rin ito ang interes ng bata. Ang binata ay anak ng mayamang British businessman na kilalang kilala at napakatanyag sa California. Ang binata ay naging tagapagmana ng napakalaking yaman habang ang dalaga ay hindi mo maikukumpara sa kanya at walang kahit na ano. Isa lamang siyang ordinaryong dalaga na nagsusumikap makapasok ng kolehiyo. Paano sila nagkakilala? Si Dylan ay napangiti. Ang binata ay sadyang mahilig sa musika. Mahilig siya noong tumugtog ng gitara. Nagkakilala sila ng dalaga sa Pennsylvania Western University kung saan pumunta ang binata doon para sa isang art tour at doon niya nakita ang paintings ng iyong ina at ang binata ay hindi lamang napaibig sa painting na yon kundi maging sa artist nito.
Matapos ilibot sa ilang parte ng mansyon ay nagawa ng dalhin ni Dylan ang bata sa isang malawak na kwarto na may makintab na sahig na gawa sa kahoy na napakagarang tingnan. Agad ipinakita ni Dylan doon ang isang malaking painting. Yan ang painting na sinasabi ko. Ang bata naman ay seryosong napatingin sa magandang painting. Ang ama ng daddy mo ay siyang istriktong negosyante. Nang malaman niya ang pakikipagrelasyon ng iyong daddy sa mami mo, ay nagalit siya ng sobra. Kaya't inatasan niya na ang daddy mo na lumayo at iwan kayo. Ginawa ng lolo mo ang lahat para lang tapusin ng iyong daddy ang pakikipagrelasyon niya sa mami mo na isang ordinaryong dalaga lamang noon. At ginawa naman yon ni daddy? Hindi naman agad. Ang daddy mo ay sadyang napaibig ng sobra. May ibang babae lang na napili ang lolo mo para mapakasalan ng daddy noon. At ang pangalan niya ay Ivory. Ang unika iha ng ikalawa sa pinakamayamang negosyante sa California. Ang kasalan ng dalawa, pag nagkataon ay magbibigay sa kanila ng labis-labis na kapangyarihan. Nagkataon lamang na si Ivory ay walang pagtingin sa daddy mo. At ganon din naman ang daddy mo sa kanya. Pero wala silang magagawa. Kontrolado sila ng kani-kanilang ama at pamilya. Ano din po ang nangyari? Anong ginawa niya? Bueno, nang malaman ng lolo mo na nakikipagkita pa rin ang daddy mo sa mami mo ng patago, ay inilagay na ng lolo mo ang batas sa kanyang mga kamay. Siya mismo ang lumapit at nanakot sa mami mo. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki at nakakatakot ang lolo mo pag nagagalit? At sadyang natunaw ang mami mo noon sa takot. Habang nakikinig ay unti-unti na ring nalilinawan ang murang isipan ni Lily. Matapang at matatag ang iyong mami noon, pero sadyang parang apoy ang lolo mo na tumunaw sa kanya. Pagkatapos noon ay lumayo na lamang siya nang wala man lang iniwang salita o liham. Umalis sa kanyang tinitirahan at hindi na nagpakita pang muli. Sa katagalan ng panahon, nag-agaw buhay na ang lolo mo dahil sa isang malalang karamdaman ay nagawang pagbigyan ng daddy mo ang kanyang hiling na magpakasal kay Ivory. Kaya nangyari ang lahat ng malayo sa kanilang kagustuhan. Sinubukan din naman ni Ivory na maging mahusay na asawa. Pero sadyang nasaktan ng gusto ang daddy mo sa nangyari sa pinakamamahal niyang babae na naglaho na lamang at hindi na niya matagpuan. Dumating sa punto na naging pabaya na siya sa kanyang sarili. Hindi na kumakain at hindi na naliligo. Siya'y naging miserable. Sa kabila ng lahat, hindi nga niya nagawa noon na magpakita sa libing ng kanyang ama. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, wala siyang ibang hinihiling kundi ang makasamang muli ang mami mo. At dahil sa hindi niya binibigyang halaga si Ivory na sinusubukan namang magpakaasawa sa kanya, ay bumagsak din ang kanilang pagsasama na nauwi sa hiwalayan. Pagkatapos noon ay walang araw at panahon na pinalampas ang daddy mo para hanapin ang kanyang pag-ibig. Hindi niya naman nakalain na hindi lamang sa pagpipinta magaling ang babaeng kanyang minahal, kundi maging sa pagtatago din. Si Lily ay bahagyang naunawaan ang lahat kung bakit gano'n na lamang magtago ang kanyang ina. Ang trauma ay isang bagay na mahirap makalimutan. Ito ay ang sumusugat sa puso. Gayunpaman, alam kong mahal na mahal pa rin ang mami mo ang daddy mo sa kabila ng nangyari. Matalino ang mami mo at matatag gaya ng sinabi ko. At alam kong hanggang ngayon ay gano'n pa rin siya. Maigi na lamang at hindi nalaman ng lolo mo na nagdadalang tao ang mami mo noon dahil tiyak na magiging mas malala pa ang mangyayari sa kanya. Napakahusay ng mami mo at nagawa kang mailayo sa presensya at koneksyon ng lolo mo para ka maingatan. Natigilan ang bata kaya pala hindi masabi ng kanyang ina ang dahilan kung bakit kailangan nilang lumipat ng lumipat. Ginagawa pala yon ng kanyang mami para siya ay protektahan at nagawa niya yon ng mahusay. Pwede ko na po bang makita si daddy ngayon? May pagkakasabik na sambit ng bata. Hindi niya akalain na masasabik siya na makilala ang lalaki. Na hindi niya alam kung nabubuhay pa, kung hindi pa niya nakilala ang lalaki sa isang eskinita. Waring itong naging regalo ng Diyos sa kanyang kaarawan. Nandito ba siya o wala? Sabi mo sa akin mag-uusap kami dito. Totoo naman yun, huwag kang mag-alala. Sagot naman ni Dylan. Anong oras na? Baka umuwi na si mami, mag-aalala yun sa akin. Kailangan ko pang mag-review bukas. Sinabi naman ni Dylan na kung ano man ang maging kaganapan, ng mga sandaling iyon ay maiintindihan ng kanyang ina. Agad inihatid ni Dylan ang bata sa isang magarang kwarto na napupuno ng magagandang painting. Yun umano ang kwarto na tutulugan ni Lily. Napatitig naman si Lily sa bawat painting at nalaman na ang bawat isa doon ay pinta ng kanyang mami. Ang kwartong tutulugan ni Lily ay warimong kwarto ng prinsesa, kaya naman hindi na makaimik ang bata sa pagkabilib.
Kung may kailangan ka ay nasa labas lang ako para iyong tawagin. Ang maging komportable ka ang aming prioridad. Sa tagal nilang paglalakad sa mansyon at dahil na rin sa pagkakalibang sa kanilang pagkikwentuhan ay medyo ginabi na rin si Lily sa mansyon. Ang mga mata ni Lily ay bumigat na ng gusto dahil sa labis na pagkaantok. Magpahinga ka na, huwag kang matakot sa mami mo. Ang daddy mo ang bahala. Makakauwi ka pangako. Magiging importante ang bukas para sa'yo kaya magpahinga ka na. Good night. Iniwan na ni Dillian ang bata na nakahiga sa malambot at malaki nitong kama. Sa kabila ng pagkagulo dahil sa biglaang revelasyon ay nagawa pa rin ni Lily ang matulog ng mahimbing. Pagkagising niya kinaumagahan ay bumungad na sa kanya ang imahe ni Dylan at nakangiti itong bumati sa kanya ng magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos? Opo naman, maayos naman ang naging tulog ko kagabi. Ano kaya kung simulan natin ang araw mo ngayon sa pagligo mo muna? Dylan, gustong-gusto ko na pong makita ang daddy ko pakiusap. Oo, makikita mo na siya. Kailangan mo lang muna mag-ayos at pumunta sa pagkainan para makapag-almusal. Si Lily ay sadyang nasasabik na ng gusto na makita at makausap ang kanyang ama, pero nang mabanggit ang pag-aalmusal ay waring ang nagugutom na niyang tiyan ang nagdesisyon. Pagkatapos maligo ay mas nagulat pa si Lily na makita ang pagkaelegante ng hapagkainan na napakagara at napakahabang mesa na napupuno ng mga masasarap na pagkain. Hiling na lamang ni Lily na sana'y naroroon din ang kanyang ina para mamasdan din ang bagay na labis na nagpapamangha sa kanya. Nakakamangha, diba? Si Lily ay hindi na nakasagot pa. Ang labis na paghanga ay masisilayan mo sa kanyang mga mata pero mas napabilib pa siya ng tikman ng mga pagkain. Napakasarap nito at sadyang bago sa kanyang panlasa. Masaya akong nagustuhan niyo ang pagkain, Miss Crawford. Matutuwa din ang inyong ama sigurado. Maya-maya pa ay dumating na ang isang lalaki sa hapagkainan kasama ang ilan nitong mga tagapagsilbi. Nakamagarang coat ang lalaki at tila pamilyar sa bata. Nang medyo maupo na ito sa pagkainan para saluhan, ay agad niya itong nakilala. Charles? Si Charles ay ngumiti na lamang kay Lily bilang tugon. Hello, Lily? Ang bata ay biglang naguluhan ng sobra. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangan pang suotin ang sira-sira kong lumang kasuotan at tumambay sa eskinita. Sadyang pinaghandaan ko ang pagkakataong ito. Naghahanda ka saan? Paghahanda na makilala ang aking kaisa-isang anak na babae. Ang tibok ng puso ni Lily ay biglang lumakas at bumilis. Nangyayari ba talaga to? Ang lalaking pulubi na aking nakilala sa isang eskinita ay aking ama? Si Charles at ang daddy ko ay iisa? Dito na sinimulan ni Charles ang paghingi ng tawad. Pasensya ka na anak kung maraming taon akong hindi naging parte ng buhay mo. Si Charles ay hindi napigilan ang kanyang sarili. Nagmamadali itong lumapit sa kanyang anak para yakapin. Isa itong sandali na inakala nilang hindi na mangyayari, pero ngayon ay nagaganap na ng tunay. Wala kang ka-idea anak kung gaano kong nasasabik sa'yo at sa mami mo. Matagal ko na kayong nais makasama. Ang mag-ama ay nag-iyakan na lamang habang mahigpit na nagyayakapan. Na-miss kita, Dad. Ang salita na yun ay labis na humipo sa puso ni Charles. Ngayon niya lamang naramdaman ang isang damdamin na hindi niya naramdaman kailanman, ang pakiramdam ng isang ama. Nasa akin pa yung tira kong sandwich na ibinigay mo sa akin. Napangiti naman si Lily nang ipakita sa kanya ang kanyang ama ang nakabalot pang piraso ng sandwich. Pagkatapos ng bawat eksena ng kaganapan ay ganap nang naihatid ni Charles kanyang anak pa uwi sa ina nito. Alam na rin ng ina ni Lily ang nangyari. Dahil na rin sa kapitbahay niyang nakasaksi, kaya't may idea na rin ito sa lahat. Lalo pat kinagabihan ay tinawagan na ito ni Dylan para sabihin ang tunay na nangyari. Si Lily ay patakbong sinalubong ang kanyang ina ng yakap. At muli sa pagkakataong yun ay nagsalubong muli ang tingin ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. Kahit na kailanman sa kabila ng maraming taong nagdaan, sa kabila ng takot at pagsasakripisyo, ay panahon na ngayon para mabuo ang dati nilang pangarap. Ang maikasal at magkaroon ng masaganang pamilya. Sila ay muling nagsama pero sa mansyon na ni Charles na pinangarap niya talagang matirhan ang kanyang pamilya sa magandang imahe ng lugar kung saan matatanaw ang maganda at malawak na karagatan ay ganap nang naikasal ang mga magulang ni Lily. Ang pangarap ni Lily na magkaroon ng isang ama ay ganap na natupad at ang pamilya ay masigit pang naging masaya at masagana bunga ng labis at wagas nilang pagmamahalan.